Laglag pareho si Grandmaster Magnus Carlsen at Grandmaster Wesley So. Pagkatapos po ng round robin stage, hindi sila nakapasok sa upper bracket. Pero hindi pa sila out. Napunta po sila sa lower bracket. Ang problema sa lower bracket, hanggang number 3 ka na lang. Hindi ka na pwede mag-champion or mag-second. Anyway, Wesley So sa lower bracket, nakalaban niya po walang iba kundi si Sam Sebian, at si Magnus naman po nakalaban niya si Bitit Gorati. Ipapakita ko po ang kabuuan ng lower bracket, pati yung bracketing nila sa video na ito. Ano pang nintay natin? Simulan na po natin. Unahin na po natin si Wesley So at Sam Sebian. By the way guys, bago po kayo magreklamo, no? Yung kulay po ng board, hindi ko talaga mapalitan. Kahit ako, hindi komportable. Pero sana po mapagtyagaan nyo na lang kasi yan po talaga yung sinetup ng chess.com. Kahit palitan ko yung settings, bumabalik sa itim. Anyway, puti po dito si Sam Sebian. Tingnan po natin yung piyesang bali-baligtad. Ayan, meron pong 5 baligtad at 3 lang po yung tama. Alright, tingnan nyo po mabuti ha. So, ang tinira po ni Sam Sebian is F4. Tinira naman ni Wesley, nag B6 lang para makalabas yung bishop. Nag B4 naman na aggressive. Ang tinira ni Sebian na sinagot ni Wesley ng E5, mas aggressive. Aba bakit? Nagbibigay ng pawn. Anong ginawa? Kinapture, libre. Tapos sinagot lang po ni Wesley ng F6. Aba, random chess pero Wesley gumagambit na agad. Ano yung gambit niya guys? So anong plano ni Wesley? Abay, parang Sicilian Mora gambit na pag tinakes mo madidevelop no? Pero hindi yun talaga yung purpose niyan. Kasi yung queen po nandito sa may G8, may capture pala doon. At mawa one piece down ka, hindi mo madidepensa ng sabay. Yun pala yung target ni Wesley. Kaya nga po ang ginawa is nag-knight to B3 na tinakes na po yung pawn, nabawi agad ni Wesley, nag-bishop sa may B2, tinulak lang, nag-queen lang po doon, dinipensahan, and then nag-D3 or E3. Pagka E3 po, nag-bishop E7 develop with the idea of bishop C3 po yan, na sinagot lang po ng B5. Ang weird ng mga tira, no? Pero pagka B5, nag-castling. Yun ang pinaka-weird sa lahat. Ibalik ko lang, ha? Tandaan, ang castling po ng random chess, basta wala na nakapagitan between king and rook. Tapos, yung babagsakan ng mga square ay sakto po sa normal castling sa queen side, pwede na yan. So pagka-castling, nag-bishop lang po sa C4 hitting the queen na iniwasan lang, at pagka-iwas, nag-bishop to E5. Ayan no, or D5 pala yan. Ipinapalit po yung bishop na tinirahan lang po ng queen to F5 para depensahan yung pawn. Kinapture, binawi of course, and then nag-queen to A4. Ayan, aggressive po ang gagawin na play ng white dito. Maari po siguro bobombahin niya. No, tingnan natin. Nag-rook to F8 na sinagot lang ng knight to D4 hitting the queen. Tumakbo po yan, and then nag-king move lang check kasi. At pagka king move, pumasok yung tore, hinihit po yung mga pawn, pero depensado pa naman, kaya nag-C4 lang na kung saan mali. Yan yung sinasabi kong aggressive play. Aatake siya, pero mali daw po. Ibalik ko lang no, ang tamang tira daw is bishop A3 muna. You have to get rid of this bishop, kasi kahit mag-C4 ka, hindi mo naman maitulak, bantay sarado, di ba? Anyway, nag-C4 na nga, at pagka C4, bishop C5 lang ang ginawa ni Wesley, which is number 1 engine move. Wow, pagka bishop C5, nag-knight na lang po, develop po yan sa may C2. At pagka develop ng knight, nag-develop din si Wesley, knight to D6 na sinagot na ng bishop A3. At pagka bishop A3, tinirahan lang po ng rook to F8. Ayun, dinoble lang ang tore. Pwede po mag-check dun, no? Anyway, sinagot po yan ng rook to D1 or E1 na Wesley So. Aba, libre yung pawn pero hindi niya tinikman. Ang ginawa niya po is queen to F7. Ang gusto niyang tikman, ito pong pawn sa C4. Kasi ito anytime pwede nang kainin yan Pero ito kasi, mahahamon yung reyna, mapupunta sa endgame. So, nagtataka siguro kayo, pwedeng kainin yung bishop, masisira yung pawn structure. Yun na nga yung ginawa Kaso, pagka pawn takes po kasi, yung kabayo na i-hit, syempre tatalong ka. Pag tumalong ka dito, kahit po kainin na lang ito ata may endgame na po yan. Yes, may bawi dito, tatakbo ka lang, pero yung pawn, ayun
malilimas. Kaya ang ginawa na lang yan, nabaliw. Boom! Nag-sacrifice ng Yoka baby. Thinking na pag kinapture mo, pawn takes, aba tatakbo yung king, kahit papano may atake, nakakatakot, no? Kasi pagka queen takes, ayan, no? Mamatihin ka, boy. Mamatihin. Pero knight b6 lang ang ginawa ni Wesley. Completely dependent ang mga bagay-bagay. Yung sacrifice hindi po gagana kasi wala naman check yan dyan dahil may queen na nakabantay. Ang ginawa na lang po niyan is nag a4 para po sundutin dito. At kung titingnan nyo, 33 seconds na lang po. Ito pong si Samuel Sebian. Ngayon, si Wesley, bahala ka sa buhay mo, umatake kayo dyan, nag-knight takes c4 lang. Siyempre, ito pong si Sebian, tumulak na in-ignore ni Wesley at tinira ni Wesley yung number 1 engine move. First of all, hindi po makagalaw yan kasi mati ka sa ilalim. Ang number 1 engine move is ibigay yung kabayo, queen to d5, threatening at checkmate. Ayun, at ang ginawa po ni Sebian, nagharang na lang ng kabayo. Siyempre, tinikman yan. Saka po kinapture po yung b6 na pinawi lang ng kabayo. At ayan na, kahit pinakain ni Wesley yung kabayo sa may b6, napilita magpakain sa d4 si Sebian, one piece up pa rin. At completely dependent ang mga bagay-bagay. Hindi po makamate Unang-una po, yung check din dito, takbo dito, check sa ilalim, pwedeng harangan lang ng kabayo. At yun na nga po ang nangyari. Ayan ang nangyari. At dahil po dyan, sumipensa pa, di pa pala nagre-resign. Nakala nag-resign na Tumira lang ng rook f1 at nag-resign na. At dahil po dyan, by the way, kaya po nag-resign kasi bukod sa one piece down, luluwa po yung king. Ayan wala. Pwede din kainin pala to. Sobrang dami lamang. At dahil po dyan sa panalo ni Wesley, game 1, leading siya. Sa game number 2, tabla na lang ang kailangan. Anong nangyari? Boom, tabla. At ang matindi, alam nyo kailang moves to? 127 moves. Pakita ko na mabilisan yung opening part. So basically, Wesley, kung makikita nyo yung play niya po dito, slowly pinapalit-palit. Ayan. Ayan, na endgame. So, ito po is very equal na. Ang medyo lamang lang ng konti si Sebian dahil pangat pang structure, but still, let's say, draw, wish. Wala So, pabalik-balik yan, paulit-ulit, at si Wesley na nga yung nagbiyak. Piniyak ni Wesley, nagbigay ng pawn. Pero, same side, rook, endgame. This is move 44. Move 44 pa lang. At napakarami tirahan yan. Pag ganyang same side rook endgame, wala kang kailangan gawin. Ang kailangan mo lang gawin, maghintay at dahan-dahan ipalit yung pyesa. Ulit ko din Sabi ko, wala kang kailangan gawin. Pero may kailangan ka palang gawin, maghintay. I mean, hindi mo kailangan maging aggressive. Just slowly. Ayan, dyan ka lang. Paulit-ulit lang yan. Kasi he cannot make improvement. At pag pinapalit-palit yung pawn na ganyan, mas dumadali o lumalapit sa draw. Tingnan nyo. Eto, drawish na madali na to. Papakita ni Wesley ano yung setup. Tandaan, move 44, drawish na yung position, pero natapos po sila dito. Ayan, dito yung mga crucial na magtataka. Coach, ba't hindi kinakain to? Pag kinapture po kasi ito, takes. Tapos papabagsakin din ito by playing this. Ang layo kasi ng king. Ayan. Ganyan basically ang nangyari. Pabalik-balik po sila. And then, ayan na nga po. Ayun. Boom. Pinilit na ni Wesley ipalit. Takes. Capture. Boom. At ito po ay natabla na. At dahil yan, mag-move on si Wesley sa next stage. At ano ang nangyari sa ibang bakbakan? Abay, tingnan din po natin. Dito tayo kay Magnus na nakalaban naman si Bidit Gurati. Okay, puti po unang laban si Magnus na sinagot niya po ng F3 lang. By the way, tingnan niyo po yung pyesa, bali-baligtad po. Yan na. So, ang tama lang 3. Alright, so pagka F3, develop ng knight C4. Teka lang, libre yan Bakit pinakain? Subukan mong kainin, libre yung pawn. Grabe na tricks. Siyempre, F3 lang or F6. Ito naman si Bidit. Siya naman yung gustong kumain doon. Dinipensahan lang ng B3. Nag-E5 and then nag-D4 na kinokontrol yung gitna. Pagka D4, nag-D5, nag-C5, tumakbo and then nag-B4.
agresibo si Magnus dito, guys. Pagka before queen develop lang si Bidit, develop na kabayo si Magnus, nag B6 lang, nag knight develop to D3, nag A5 na sinagot lang po ng capture. Binigay mo, ikainin ko. Kinapture, and then nag D3. By the way, libre po pero hindi pwedeng tikman dahil makakain po yung kanyang tore. Pagka E3, nag-bishop to A6 na sinagot ng queen development lang ni Magnus. Tapos nag-G5, masyadong agresibo, hindi daw po tama. Ibalik lang po natin, ang mas tama daw po A4, ipalit mo tuntore. Pero yung G5 medyo aggressive daw na hindi pa naman kailangan. Ang ginawa nga lang ni Magnus na Queen C2 number 1 engine move kasi pwede nang tikman to na napilitan po mag-E4 para ma-disrupt yung kabayo, kinapture, pawn takes, at napatakbo po yan knight B2 na kung saan hindi mo na talaga matulak. Hindi nga lang pwedeng kainin pa dahil may kain dito dahil humarang po yung kabayo eh. Kaya ang ginawa po ni Bidit, hindi natin didepensahan yung pawn na yan. Mag-F5 lang tayo. Solid defending the pawn na kung saan tinira ni Magnus ang bishop C4, kinapture, knight takes, at ayan na, pwede nang tikman. At pagkatira po ng knight C4, hindi madepensahan. By the way, pwedeng itulak yan na way of defending. Kaso magda-knight lang siya dito eh. And eventually, babagsak din. Pagka takes mo nga, makakapasok pa yung reyna doon eh. Tapos may mga check. Grabe. Kaya ang ginawa na lang po ni Bidit is nag-knight develop, binigay na yung pawn. Pagka take sa pawn, nag-knight to D4, kahit papano hindi may tulak yung pawn, no? So, kaya binaraya, tas may pressure dito. Sinagot lang po yan ni Magnus ng castling na matindi. At pagka-castling, very clearly better na si Magnus, 1 pawn up, walang compensation. So, nag-bishop G7 para makapag-casting din siya, nag-C6 lang. Kinapture, takes, and then nag-knight B6 na sinagot lang ng knight B7 check. Tumakbo yung king, nag-check na naman. Tumakbo yung king, nag-knight attack sa reyna. Tumakbo yung reyna, hindi. Kinain na lang po yung kabayo. Ibalik lang po natin. Bakit hindi po tumakbo? Kasi pag siya po ay nanakbo doon, tirahan ka ng knight takes B6 na pag binawi mo, may knight takes E4. Check ka boy, hindi mo makain, capture, nakapin. Kaya nga po, yan, medyo nangisay-ngisay, pinakain niya na lang. Kumapture siya doon. Pagka takes doon, binigay yung queen, tinakes, kumapture. At ito po ay clearly winning na. Pero si Magnus, sabi niya, clearly winning na ako, pero may mga threat ka na ganito. Example, iiwas mo yan, kakainin niya eh, no? Tapos magkakapaspon, may mga capture pa doon. Baka pahirapan mo pa ako. Kaya etong sa'yo, sabi ni Magnus, sacrifice. Winning ka na pala, sacrifice ang kita. Ang lupit po ng sacrifice na yan. Kasi ang pinaka-threat yan, pag hindi mo kinapture, may capture siya dito. At halos matihin ka. Siyempre, iti-takes. Ang kasunod pala niyan is check lang. At pagkatakbo, queen takes C4. So, malinis ngayon. Hindi na pabagsak yung pawn kasi nakapin pa nga. Ang ginawa, nag-rook A8, di pa nag-design. Nag-bishop lang sa B4. Nag-G4. Umatras, dumipensa na yung kanyang bishop para makagalaw na yung reyna. Pumasok yung tore. Umatras at eto na po yung hinihit na dinipensa ng rook D3. Tinulak na yung pass pawn. At yan na po yung papatay sa kanya. Ayan o. Di ba? Wala. Kinain lang. Bahala ka dyan. Ang lupit nga nito, pagkapin. Hindi makagalaw na yung tore. Pwede ka dumipensa, itutulak pa rin. Babagsak. Yung kabayo, hindi makagalaw kasi babagsak. Kaya nag-design na lang si Bidit dyan. At dahil sa panalo ni Magnus, tabla na lang, kailangan niya game number 2, pero hindi din kontento sa draw. Itong si Magnus, inubos pa niya. Ayan, inubos pa niya. Umatake si Bidit pero walang nagawa yung atake. Ayan, check. Mamatihin. Grabe. At dahil sa panalo ng dalawa, pakita ko po yung bracketing sa lower bracket kung ano ang mangyayari sa next match.
Eto na po yung nangyayari ngayon sa lower bracket. So, yung mga natalo po, uwian time na yan. Like si Samuel Sebian, uwian time na yan. Si Bidit, uwian time. At si Bibi Sara, uwian time. So, ang maglalaban po sa kabilang side is si Magnus at si Linier Dominguez. Ngayon, si Wesley is still waiting pa. Kasi kasalukuyan ngayon po, ginaganap yung tiebreak ni Vincent Kamer at Ray Robson. So kung sino man po ang mananalo dyan, makakalaban ni Wesley sa semifinals nito pong losers bracket or lower bracket. Okay? So hintayin po natin yon at syempre sisilipin din natin yung nasa upper bracket. Ano bang meron sa upper bracket? Puntahan natin, no? Sa upper bracket, eto po ang mga pangyayari. Tingnan nyo po. So si Fabi po nag 1-1 kay Pragnananda. So natalo po siya game 1 pero nakabawi siya game number 2. Kaya naglalaro po sila ngayong kasalukuyan. Ayan po, ongoing yung game nila sa tiebreak, no? Si Hans Mokniman nag 1-1 din. Laban po kay Sindarov. Kaya ongoing yung tiebreak nila. Ang tiebreak nila po is mas mababa na yung time control. 10 minutes plus 10 seconds increment. Pero ayan po, ginaganap ngayon. Ang gagawin ko sana, ilalive ko. Kaya lang sobrang tagal po ng interval maghihintay. Tapos, ganun na nga ang mangyayari. Ito naman po si Lebon Aronian. Naka 1-1 din against si Caro. Natalo siya nung black si Caro pero nakabawi siya nung black naman siya. At nilalaro nila ngayon yung game 1 ng tiebreak. Ang unang naka-move on ay si Arjun Erigaisi after beating Noderbek. Ayan, no. Yan po ang nangyayari ngayon. So, sa tiebreak match na yan, siguro ang pinakamaganda, gagawan ko na lang po ng video, no? Mamaya-maya, pag nagka-time po ako. May pupuntahan kasi ako kaya hindi ko po mahintayan. Kailangan ko pumunta ng immigration ngayon ako ng visa. Anyway, muli ito man yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Pagpasensyahan nyo na yung kulay ng board. Actually, may way ako para magawa to Ida-download ko yung games, tapos ilalagay ko sa study, pero iba na yung orientation nun. Baka pwede ko sigurong gawin. Yun yung itatry ko next time. Kasi kahit ako po, hindi komportable sa mata ko to. Anyway, muli ito pong yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. At abangan nyo po yung mga susunod natin video. Marami pong salamat. Bye-bye po. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.